Pawitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan, ipahayag kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Sigaw kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Awit kayo sa Panginoon, sandaling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita naming ang dapat gampanan ay para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinakahihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakakataho ng mga isip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinutukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ang mahabaging Diyos at dooy kamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino, sapahat ang kaisipan. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinibigay ng poon ay walang wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos
pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya'y pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod. Panginoon ko't kanlungan, o ikaw nakakublihan ko, ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay singgo upang sa duka ay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa pangilinan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat na mga Pariseo at tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan?" Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang umaga po, Father. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno na patuloy na tumatawag sa atin sa araw-araw. Amen? Kaya kayo naririto dahil tinawag kayo ni Jesus Nazareno. Ang ating pong ebanghelyo ay kwento o karanasan ni Levi kung paano siya tinawag ni Jesus. Levi o Mateo. Levi sa Hebrew, Mateo sa Griego. Kaya wag po kayong malilito. Si Mateo at si Levi ay isang tao lamang. Sa ating pagdinilay ngayon sa Ebanghelyo, napakagandang tingnan na ang salita ni Kristo
ay nakapagpapabago. Sa Ingles, 2 salita lang. Come. Sa Ingles, parang madaling maunawaan. Pero kung susumahin natin, malalim ang kaugnayan ng mga salita ni Jesus sa karanasan ni Levi. Kaya nang sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin, walang tanong-tanong, siya'y tumindig at sumunod kay Jesus. Maaaring ano ang nasa kaisipan ni Levi? Maaaring sinasabi niya sa sarili niya, anong kapangyarihan meron ang taong ito? At bakit sa kaniyang salita, walang nakapigil upang ako'y sumunod? Minsan, naisip ko rin, hindi kaya naisip ni Levi o kaya nasa isip ni Levi na kapag sumunod ako dito, marami akong tax na makokolekta. Baka lagyan ko to ng tax. Pero hindi Dahil ang kapangyarihan ng Diyos sa pagtawag niya sa bawat isa ay nakakapagpanibago ng buhay at nakakapagpanibago ng karanasan. Kaya sa pagpapatuloy ng kaniyang pagkilala kay Jesus, narinig natin ang salita niyang nagpapanibago na siya ay naririto upang tingnan ang lahat ng may sakit at hindi lahat ng mga banal. Tayong lahat ay katulad din ni Levi na araw-araw tinatawag ng Diyos sa pagpapanibago ng ating buhay. Kung papaanong nagbago si Mateo at simula sa pakikinig sa salita ni Kristo, there is no turning back. Hindi na siya tumalikod pa, bagkus sumunod kay Jesus hanggang kamatayan. Sumunod kay Jesus at ibinigay ang kaniyang buhay. Nakita natin sa Ebanghelyo na si Levi bilang isang tax collector ay makasalanan. Pero hindi tiningnan ni Jesus ang estado ng kaniyang buhay, bagkus tinawag at sumunod sa kaniya. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nangangailangan ng salita ni Kristo, ng tawag ng Diyos upang tayo'y manibago. Lahat tayo hindi perpekto sa paningin ng Diyos. Siya ang nagpupuno sa lahat ng ating kahinaan, sa lahat ng ating kawalan, sa lahat ng ating pagsisikap. Ang Diyos ang pumupuno nito. Dahil ang tao lamang nakakikilala sa Diyos ay ang taong tumatanggap na siya ay kulang at makukumpleto lamang kung siya ay susunod, maniniwala, mamumuhay ayon sa diwa ni Kristo. Ang karanasan ni Levi ay karanasan nating lahat. Sa kaniyang pagiging makasalanan, naniwala siya at tumugon sa tawag ni Kristong, sumunod ka sa akin. Ang kabanalan po ay para sa lahat. Ang pagsunod sa Diyos ay para sa lahat. Ang pagtingin sa kagandahang loob ng Diyos, sa kaniyang walang hanggang awa
ay para sa lahat. Araw-araw tayo'y tinatawag din upang bigyan tayo ng panibagong pag-asa, bigyan ng panibagong daan na kaya nating iwanan ang lugar na makasalanan at sumunod sa Diyos sa pagpapanibagong buhay. Ito ay tunay na karanasan. Ito ay tunay na pagkilala sa Diyos sa salitang nagbibigay buhay at sa salita ng kaligtasan. Bakit ka naririto? Bakit ka nagsisimba? Dahil lahat tayo'y may sakit. Lahat tayo'y makasalanan na nangangailangan ng awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya nga tinatawag ng Diyos ang makasalanan upang ipakita sa mayayabang na hindi kilala ang Diyos, na ang Diyos kapag kinakapitan ay nababago ang takbo ng buhay. Lumalim tayo sa araw-araw nating pakikiisa sa paglalakbay ni Kristo. Tayo sana ay lumago sa kaniyang mga salita upang kung ano ang ating narinig ay siya rin nating isabuhay kung papaanong narinig din ni Mateo ang tawag ni Kristo. Sumunod ka sa akin. Titindig tayo. Gagalaw tayo. Sapagkat ang pananampalataya ay kailangang humahakbang patungo sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga napakaganda rin ang unang pagbasa na ang salita ng Diyos ay katulad ng balaraw na magkabila ang talim. Kung nasasaktan ka sa salita ng Diyos, kung nauunawaan mo ang salita ng Diyos, ito ay tatalos sa iyo magkabila at alam mo na ang pagsunod sa Kanya ay masakit, pero maghahatid sa iyo sa Kaniyang kabanalan. Lahat tayo ay minsang hinihiwa at sinasaksak ng balaraw na ito o tabak na ito, pero either or, wala tayong lusot sa Diyos kapag ikaw ay tinawag niya. Tinatawag tayo at muling sinasabi sa ating, sumunod ka sa akin. At kung tayo'y susunod sa Diyos, gayahin natin si Mateo, there is no turning back. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay maligtas. Mulat sa tawag na ito, may kababaang loob, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan,
tulad ni Maria sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa pagdaralita, kalinisan at pagtalima. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga yumao, naway makaranas ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa para sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mapag-unawang puso, tamang pagpapasya at maalab na pagnanais na gawin ang anumang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang patuloy na tumatawag sa atin sa araw-araw. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ. keep us safe. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling nami kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, mintas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin.